The views and opinions expressed in the comments section of our online shows streamed on Facebook Live, YouTube channel and podcasts are those of our viewers and followers, and do not necessarily reflect the official policy or position of Tech Sabado. And today is Tuesday. Tech Sabado. Alright, good evening po sa inyong lahat at welcome na po sa isa na namang edisyon ng Tech Sabado. Iba po ang ating format ngayon. Medyo maganda mga kwentuhan natin ngayon. Pero still, Happy New Year muna sa inyong lahat. So, jingers niya po ng techsabado.com and of course, The Manila Times. Introduce ko na agad yung mga kasama ko rito na madalas naman natin nakikita tuwing Tech Sabado. Para po mapahaba ang ating mga kwentuhan. Siyempre sa aking kaliwa, unahin ko na po ang Tito ng Bayan, ang Yan. Tito ng San Pablo, Laguna, walang iba kundi si Tito. Yan, magandang gabi po. Ng Tribune po ng The Manila Times at ng cleantechnica.com. Magandang Happy New Year. Tama ba yun? And of course, ang kasama ko sa Tech Sabado since 2015, alam niyo naman na 10 years old na ang Tech Sabado. Siya po ang executive editor ng newsbites.ph, walang iba kundi si Attorney Melvin Kalimag po. Basta isang episode ng Tech Sabado. Ito episode ng Tech Sabado ng Podcast. Ayun. Style. So, Podcast style. balik tayo sa dati nating format nung nandun pa kami sa Radyo 5 92.3 News FM. And of course, syempre may special guest tayo ngayong gabi para mapaganda ang ating usapan. Ito parati nating guest din to sa Tech Sabado. Through the years, suki na natin to. Matagal na rin namin to kasama sa industriya. Walang iba kundi si Miss Janet Toral. Yes, magandang araw, gabi sa inyong lahat, mga bossing sa Newsbites at Manila Times. At syempre, nagagalak tayo, nandito tayo ngayon sa Tech Sabado at maging bahagi ng inyong Balik Podcast. Yes. Episode natin. Okay, tonight is January 3, 2025. So, Happy New Year 2026 po sa inyong lahat. Pabatiin muna natin mga kasama natin dito ng Happy New Year sa inyo. Happy New Year. Tito G and Tito Tribs. And the e-commerce Maven. Tama. Yeah. Wala po sa industriya, si Janet po ay naglalabi na ng e-commerce law. Diba? Wala po. Siya yung organize mo ng e-commerce law. Office of Senator Magsaysay. Doon ko po nakilala si Senator June Magsaysay because of Janet Toral. Kasi po siya pong advocate ng ng mga digital reforms dito sa Pilipinas, and one of those are the e-commerce law. Lalo itong uminit, ito magpipwentuhan tayo about it. Lalo itong uminit itong e-commerce law kasi naalala niyo yung I love you virus? Yes. Di ba lalo doon uminit, Janet? Ano ba nangyari noon nung mga panahon na yun? Nangyari kasi noon nagulat na lang yung mga tao, lalo na sa Amerika, nakatanggap sila ng email na I love you on nakalagay at galing sa mga kaopisina nila, mga kakilala nila, talagang akala nila may nagpo-confess ng love at pagbukas nila ng kanilang email, ayun na virus na sila. At na-trace na yung nagkalat ng virus na yon ay galing ng Pilipinas. How did you, connect to e-commerce, yung na yun, yung batas na yun, yung incident na yun? Kasi wala naman tayong batas na nagpe-penalize sa digital crimes. Na pag-disseminate ng virus, hacking, cracking. Kasi yung hindi naman necessarily nakahack ka sa computer system pero nag-spread ka ng malicious programs, no? Wala tayong batas doon Kaya doon pumasok yung urgency na makapasa yung e-commerce law para mapakita natin may batas tayo. And at that time, napasa rin kasi yung Investment Priorities Program na batas nung panahon ni President Estrada na they were trying to position the Philippines as an e-commerce back office. Hindi pa BPO ang tawag noon, e-commerce back office pa. So magpupunta sila ni Secretary Maroja sa US noon para mag-imbita ng mga magbubukas ng shop dito. Pumutok yung virus. So paano nila sasabihin na secure na gumawa ng business sa Pilipinas?
Pilipinas nang hindi nape-penalize yung mga digital crimes. Kaya doon siya nag-connect, doon pumasok lalo yung urgency kasi naging barrier siya for attracting investments kung hindi mo papasa yung batas. So ayan talagang makikita nyo yung background ni Miss Janet, talagang siya mismo ang nasa likod ng e-commerce law. Isa sa mga nasa likod ng e-commerce law para ito sa batas ng mga panahon na yun. That was actually 12 years before the cybercrime law. 12 years. 12 years ba? I'm not sure. Attorney, yung I Love You virus came in May 2020, di ba? Kaya Year 2000 siya. 2000, sorry. What I was saying kasi was Y2K. Kasabay ng Y2K, biglang pumutok yon. Kaya bumalik yung usapan ng Y2K nung pumutok yun ng Mayo. Sabi niya sa pagpupush dyan si Attorney JJ Dicini. So gano'n na po kami katagal sa industriya, 25 years. 'Di ba? Kung bibilangin natin 25 years. Si Melvin nga una ko nakasama to, Windows ME pa ang launch. Sa Megamall. Kasama pa kami nila Melvin noon. Talagang to kami unang nagkita. Tapos tuloy-tuloy na yung usapan. Pero ito nga si Miss Janet tuloy-tuloy siya sa hindi siya nawala sa eksena, sa totoo lang. Ako si Madam. Yes, helping small and medium enterprises to enter the digital world. Correct. Yun ang advocacy niya eh. Kung susundan niyo po si Miss Janet, columnist ko po siya sa Sunday Business and IT sa The Manila Times, kung saan yung parati pinag-uusapan niya, yung mga small and medium enterprises na gusto nang gumamit at pumasok sa mga bagong digital tools na ginagamit ngayon, di ba, sa industriya, para po hindi po kayo mapag-iwanan, kasi alam naman natin ngayon, mga panahon na to, wala na pong analog ngayon. Even yung paggawa ng ng mga accounting, even yung e-payment, lahat yan digital na. So, mahirap maiwan sa mga panahon na to ngayon. So, yan po isa rin sa mga itatakal natin ngayong Sabado. Yung mga digital tools din po na ginagamit sa SME. Pero, balik tayo sa history natin ng sa 25 years, pag-usapan natin 25 years, ano ba nagbago? Aside from AI. Kasi itong AI, matagal na namin pag-uusapan itong AI ng mga panahon namin noon. Pero ng mga timeline, ano bang hottest tech nung early 2000s, nung panahon ng e-commerce law? Wala, Kasi pag nignan mo, doon nagsimula nung mga year 2000 hanggang 2005, doon pumasok muna yung mga websites, doon muna pumasok yung short messaging service, doon muna nagsimula. Tapos yung mga early payment gateway players. Pero mula nung mga 2006 onwards, doon na nagsimulang pumutok yung mga wide availability ng PayPal. Yep. Kaya because of that, mas doon na talaga nagsimulang umusbong pa yung freelancing community rin, no? Tapos doon na rin nagsimulang umusbong din yung pagkakaroon ng mga e-commerce shopping portals. And then, nung mga bandang 2012 onwards, ayan na, pumutok na yung mga marketplaces, di ba? Sila Lazada, sila Shopee, kaya naging battle of the marketplaces, yun na rin yung COD. Marketplaces. Marketplace noon, na pinag-usapan yung Tama. ano yung kayo yung exchange something? Pero B2B kasi sila eh. Dati kasi pag sinabi mo marketplace, parang hindi pa marketplace ang ginagamit natin term ng portal. Ginagamit natin. B2B, business to business. Nagkaroon ng, si buy and trade, sila catering, kung ano-ano pa. Pero eventually, parang nawala yung mga... Maraming mga, siguro kasi yung cost of infrastructure talaga noon, iba pa eh. Early days ng internet, di ba? Ang internet service providers natin noon, di pa naman mga telco eh. So lahat
nag-invest lahat ng mga early players, mas mataas ang cost of investment nila. Pero later on, mas naging affordable na. Kaya nga maswerte yung mga nagnenegosyo ngayon kasi Kesa dati. yung barrier to entry. Kahit yung getting paid lang, kinikwento ko nga. Sabi ko, nung una ako nagtitinda ng libro online before, nung nag-try ako magbenta ng mga libro, research reports, pag nakatanggap ako ng payment ng A1 hanggang A15, at 30 pa nila i-release yun, ikakat nila yun ng cheque, tapos i-courier sa Pilipinas na abutin ng 3 linggo, tapos ang ang US clearing din nun, 3 linggo rin. Oo. Kaya halos 3 buwan, bago mo makuha talaga yung sales mo, kaya nga tawag noon sa e-commerce for savings. Kasi ang hindi talaga nagbago ngayon compared noon. Pero gusto ko lang i-remind natin mga sarili natin, nagkaroon kasi ng dot-com crash nung 2000. Kasi kumbaga ang tawag mo na nagkaroon ng bubble. Kasi nung 90s, nung nauso yung dot-com, so ang daming companies, no? So, mahal ng pera, tapos ang daming dot-com, lahat ng businesses may dot-com sa internet. Ang nangyari sa US, so sobrang dami niyan, pumutok yung bubble. Pumutok yung bubble, nasala. Naiiwan yung the big players. At saka ang dami kasi mga ideas noon na hindi pa talaga ready yung market eh. Like for example, yung concept ng Uber at saka Grab. Noon pa naman, pinopropose yung mga ideas na yun. Yung mga real estate portals. Noon pa naman, pinopropose na yung... May mga Economy. mga websites noon na nag-try ng gumawa ng service na yan. Even yung mga pag-order ng pizza, nasubukan na yan na web-based. Si Mag-Gusto pa nga ang nauna pa. Mag-Gusto Pizza. Based lahat Mag-Gusto Pizza. Dito sa atin. Even yung Pizza Hut, pupunta ka sa website nila. Even Jollibee, alam naman natin Jollibee dati. Meron pa silang di ba, yung mga nagbumotor, may number sa likod nila, di ba? Ay ngayon, wala nang gano'n, purong Grab na lahat. Kasi nag-transition siya, para nagsabay noon yung short numbers, short numbers o kaya yung mga special numbers. Tapos sabay sumubay sa online ordering. Kaya ganun din sa payments, di ba? Para bang pag nakita mo yung mga payment gateways before, tapos yung naging accessible nga si PayPal sa atin. Tapos dahil na rin nga sa pagpasok ng mga portals, yung mga marketplaces, nag-offer na rin sila ng sarili nilang e-wallet. Nag-mature si GCash, nag-mature si Maya, and then pumasok na yung buy now pay later. Ayan, yung mga Atome at mga kung ano mga cards ngayon. Kaya maraming ways para gumastos at magpera. Magkakabubble sa e-payment siguro. Baka. Predicted bubble sa Ang predicted bubble ng AI. Pero siguro anuin ko lang yung bubble kasi kung tutusin, pag tinitingnan mo yung mga predictions ng mga experts sa US kung ano nangyayari sa mga stocks. Kasi pag tinitingnan mo raw yung stocks versus dun sa GDP, sa economy, parang dapat magkakabubble na eh. Pero lumalabas, kaya hindi pa rin nagkakabubble kasi yung mga investors, naniniwala sila doon sa idea. For as long as the investors are believing in the idea, and I think kaya mataas ang belief ng investors sa mga ideas na yan. Kasi sila mismo, ginagamit kasi nila yung technology. So, iba yung appreciation nila dun sa technology. Rather than before, hindi ko naman nakikita nag-work yung app na yan. Hindi ko nakikita nagagamit. Kasi nagagamit talaga nila. Nakikita nila yung AI, no? Kaya nandun enjoy pa sila. Higher level of optimism. So, maaring may mga company siguro na maapektuhan yung status nila sa market. Pwedeng bababa yung value nila. Pero hindi necessarily mawawala yung pera. Lilipat lang sa iba. So, hindi pa rin, kaya yung bubble medyo, hindi necessarily magkakabubble per se. Pero pwedeng mag-move yung pera kung sino talaga yung mas palaban. May bubble na pero hindi pa nag-burst. Yun ang baka lalaki lang ng lalaki. Kasi di ba consolidation is also one economic source of a bubble. Ang nagkaroon ng masyadong malalaking consolidation ng mga maliliit. Depende siguro kasi gaya ngayon, 'di ba? Sabi nga nila lumalaban si Google, no? Taking over the space. Tapos ngayon nagpapababaan na sila ng presyo nila for subscription. So, bumababa ang cost ng subscription, dadami ang gagamit. Mas marami ang magiging subscriber. Kaya parang medyo nandun pa rin ako sa optimistic na side na mas magmamature pa siya. Okay. Actually, naalala ko yung sasabihin ko sana, kung naalala nyo kasi before the app,
came about, yung mga apps. Nung araw, yung GCash saka yung Smart Money, yung precursor ng Maya. Text-based. Di ba? Oo. Yung pwede ka di ba, yung order ka sa self-kiosk, tapos ite-text mo yung bayad mo, tapos matatanggap niya through text lang. At saka at the same time, nauso din yung time na yung Vendo. Naalala mo yung Vendo? Correct. I-alam yung number ng Vendo, tapos kukuha ka ng Coke. But even nung araw, tinatanggap nila yung bayad sa taxi, di ba? Through text. Tsaka marami nagsasubscribe dun sa mga SMS apps, kaya nga si Wolfpack na-acquire siya ni Smart before. Ang lahat ng mga app developers dun lahat magpo-fall under, at may mga ibang, meron ding counterpart si Globe, ang dami nagsasubscribe. Chika, di ba? Kaya Yan yumaman siya, Dennis Minjol. Nabenta niya yung chika. it's amazing kung paano rin nag-evolve yung market, no? Yes. So through the years, especially back in the 2000s, until iPhone came around. Actually, yun ang game changer ng industriya, yung naging app na lahat. Introduce yung app economy. Na app economy. Yung Airbnb, Hindi natin napapag-usapan kasi yung infra, yung bilis ng transition from analog to digital, pati yung bilis ng internet speeds. Sa totoo lang, ang bagal ng infra from 2000 hanggang 2020. Ang pagbilis ng infrastructure Is the app economy. it's the pandemic. Pandemic. Kasi napilitan talaga i-improve yung infrastructure kasi nakita rin nila yung demand for subscription kasi nga everybody stuck at home, di ba? Yes, wala mga galaw, no? Wala mga galaw. Lahat sila, nasa bahay lang sila, even work from home, no? Until now, alam pa rin ng mga tao, pwede kang magtrabaho na hindi pumapasok sa opisina. Ganun pa rin yung mindset natin, naiiwan pa rin mindset, pero marami ng issues tungkol dyan ngayon sa work from home na yan. Pero right now, gusto pa rin ng mga tao, ganun yung setup nila. Saka may mga eskwelahan na pag nalaman ng mga estudyante na purely face-to-face ka, hindi sila sa iyo mag-enroll. Gusto nilang pasukang school, yung may kasama study from home. And ganun din sa work, no? May mga employees din na ayaw nila ng Yes, ito yan. Sa mga application, tinatanong, kailangan ba nila magpakita sa opisina? kasi gusto nila hybrid tsaka blended. Okay, yan po yung first 15 minutes natin. So magbe-break lang muna kami. Babalik po ang Tech Sabado in a few seconds. Okay, we're back dito sa Tech Sabado New Year's Edition. 2026 edition. 2026 edition. January 3 po ngayon. So, 2 days ago lang New Year. So, yan po pag-usapan namin. So, welcome po sa lahat ng nakikinig at nanonood po ng Tech Sabado ngayong Saturday. Baka nagulat kayo, iba setup namin. We're trying a new setup. Ganito po mga setup namin sa mga susunod namin mga shows. Pero still, nood lang kayo sa YouTube saka sa Facebook, available tayo. Pero pakiusap namin sa ating mga fans na matagal na sumusubaybay ng Tech Sabado sa Facebook. Lipat po tayo sa YouTube para po hindi nabubura yung mga comments ninyo. Kasi kung napapansin nyo po, after 1 month, wala na po yung mga videos namin sa Facebook. Binubura po ng Facebook yan after 30 days yung mga live streaming namin. So lahat po ng mga comments ninyo, lahat po ng mga shinare ninyo sa aming comment section, wala na po yan. Sa mga nanonood sa amin na sumusubaybay, please, lipat po tayo sa YouTube kasi po ang YouTube is actually a video sharing and video streaming platform, which is Facebook is not. Yan. So, yan po. So, balik tayo sa usapan natin. Nagpapwentuhan kami, nagiging nostalgic kami dahil bagong taon. 2026, 25 years na kami magkakasama. Kasi mukhang yung buong 25 years ang dami nangyari in terms of technology sa sa Pilipinas. Hindi lang 'yon, even yung coverage, no? Actually although no 90s may coverage na ang technology sa Pilipinas, ang IT, pero in the span of 25 years dun po kumbaga nung mid 2000 yan po yung golden age,
nung buhay na buhay yung cyberpress, lagay para sa akin yan ang golden age of cyber journalism. Talagang nakita po namin lahat, companies, Rise and fall. nakita namin lahat kung saan lumipat yung mga executives, di ba? Na sila mergers, they went on top, then they went bottom, tapos lumipat sa ibang kumpanya. So lahat yan, experience namin nila Melvin yan. At saka, Jing, naalala ko dati, di ba, uma-attend lang tayo ng mga invitations, no, sa mga events. Ako personally, naranasan ko nung pumutok na yung vlogging, yung sinasama, nakakasama na rin yung mga vloggers sa mga media events. Kasi sa mga Pioneers. isa ako sa mga Pioneers lang ako ang taga-isa vloggers yun din organization di ba? hindi naman organization, parang may project noon si Attorney JJ Dicini, UP, yung iVlog. Yes, 15 years din ginawa yung iVlog kung tutusin. Umabot din siya ng 15 taon. So, dyan din nag-start yung yung mga the likes of Yugatech, mga panahon na yan, sila Noemi Dado, Ma'am Vlogger. 2003 nga, nung unang iVlog event, doon ko sila ulang narinig mag-isakta. 2003, kakumpisa pa lang nga yan, Golden Age, packet pa lang yung Golden Age of cyber journalism. Si sa interaction na nag-gmail, tapos nag-iangin na siya ngayon sa si Frankie ito. Si J-Mark. Yes, hindi ito. Yung sa organize na tapos yeah. Well, the awards pa nung di ba? Iba pa yung camaraderie no ng mga vloggers. So halimbawa pag umattend ka ng event, di ba mag-write up ka. Kaya pag nag-write up ka, yung mga na-meet mong vloggers, itatag mo dun sa blog post mo. Tag ka rin. Kapag pag nag-post, kailangan magko-comment ako sa'yo, magko-comment ka rin dahil. Parang may unspoken na sa YouTube. unspoken rule yon. Parang pakisamahan yon. No, ako nag-interact ako kaya kailangan pag ako naman support. Iba na si Mike Abon. Tumikat dyan. Parang kumita dyan si Yugatech. Si kaibigan natin. Naging full-fledged tech publication siya. So, it's amazing, no? Kung paano from a blog naging full-fledged na tech publication. Ngayon, everything, even the mainstream media going into online. Sa content creator right now. Di ba lahat sila content creator, mga kahit sino dyan, kahit yung mga riders, kahit yung mga kahera, Street sweepers, pictures. Saka may mga makikita ka mga videos na hindi mo nga alam kung tatawagin mong content creator, depende sa definition, no? Minsan makikita mo kahit yung naglalaba lang. Naglalaba. Mismo. Nagtatanim. Talagang makita mo 300 na nanonood. Siguro parang sabi ko, siguro namimiss na sila yung buhay sa probinsya kaya nakikinood na lang sila ng someone na may ginagawa sa bahay. Pero kung tutusin, ganyan nag-start yung YouTube eh. Di ba? Yung YouTube naman nung araw, hindi naman katulad ngayon na you can actually post long-form video sa YouTube, mga documentaries. Dati yung YouTube, seconds lang eh. Tapos nakikita mo lang. Di ba? Mga short videos, nakikita mo lang, naglalakad na sa opisina, yung sapatos, yung stiletto, ganyan mga videos nun. Pero ngayon, nakakatawa nga, even sa Facebook, may nakita niyo yung meme, parang ginawa niya meme na nag-vlog siya, nag-vlog. Tapos bilang kunyari isang lugar, tapos mamaya lahat ng tao sa nag-vlog din the same place, the same comments and everything. Nakakaliw. So yan isa sa I think isa yan sa evolutionary, not revolutionary, no? Evolutionary nangyari sa internet, no? Yung pagiging yung mainstream, yung tinatawag natin mainstream media, talagang mainstream media na. Kasi yung iba pa, hindi mo kailangan i-overthink. Diba tayo? Kasi challenge mo kapag content creator ka, ganyan from a writer, o kaya marami kang content. So, madalas talagang ina-analyze mo, pinaprepare mo yung mga isusulat mo. Pero yung mga times na
na-interview ako para mag-comment on certain videos na nakikita ko. Sabi ko, talaga, grabe, parang hindi ako makapaniwala. May pina-comment sa akin yung mga mothers na nagpapa-breastfeed pero naka-live sa YouTube habang naka-breastfeed sila, magko-comment ka kung di ba bordering yun. O kaya merong yung kainin mo yung seaweed na tuyo dyan, yung nasa malagay sa seashore, yun ang kakainin nila, tapos manonood yun, tapos magbibigay sila ng mga reaction nila. Yung mga dare me na content. Di ba nauso sa mga Korean yan, yung tawag doon, may word doon, anong tawag doon word na yan? Mukbang, di ba? Tapos meron pa yung natutulog. Naka-live stream siya habang natutulog siya. Gifts. Gano'n? Gabi. Tapos yung nauso yung kung anong iba to sa yung gift, halimbawa sa TikTok naka-live ka. Tapos kung ano yung iba to sa yung gift, binigyan ka ng aso. Gaganon ka. May action ka kung ano yung binigay na gift sa iyo, mag-act ka. Kaya sabihin kung gusto mo makatanggap ka ng gift, pag binigyan ka ng gift, kailangan meron kayong choreography. Bakit ganon? Yung tanong is bakit? Ano nangyari? What happened? What happened? Entertainment bag. So, yung iba, kaya sila nagbibigay kasi pag nagbigay ka, gagawin ko to. Oo. Gusto mo talaga natin analyze? Kaya gusto ko ganyan din tayo, gagawa tayo. Yung sabi ko, yung mainstream media, naging mainstream na talaga. Tumodo na yung pagka-mainstream yan na everyone is a content creator, everyone is a storyteller. Diba? Yun lang naman eh. Parang lahat ng tao gusto magkwento. Kasi nagsawa na sila sa news media. Kasi, di ba nagkaroon ng backlash ng news media dahil yung feeling nila, they're being manipulated by certain groups, certain corporations, certain ideology. Kaya ganun magbalita ang isang news media. May partisan beliefs ka. Okay. Mas hyper-partisan naman din ang Muslim. Ang influencers. Di ba? Mas sila because they can be actually yung manipulation always sinasabi it's money or influence or whatever coming from the background. Pero kasi yung kunyari, tingnan mo sa America or sa Africa, may konti lang na switch na gagawin. I-on lang yung switch. Lahat yan, kalat, di ba? Magkakaroon ka ng, kunyari, usapang politikal sa US, di ba? Or yung nangyayari ngayon sa Africa na sila, kami rin, hindi namin papapasukin kayo rito. So, iba na rin yung usapan na gano'n. Iba na yung narrative. Ang bilis ng trigger ng narrative. Compared to mainstream, kailangan mo i-verify, tawagan ka editor mo, papagalitan ka ng publisher mo, bukas wala ka ng trabaho. Di ba? In this new democratic or democratized dissemination of information, kayo na lang. Di ba? You take responsibility or no responsibility or no accountability. Tama? Pero i-call out ka rin naman ng audience mo eh. Pero sabi nga nila, kaya nga lang tayo merong partisan kasi ang tendency kasi natin, we only listen to the people that we believe in. Oh. Wala dun sa hindi ka talaga magbibigay ng time of your day para pakinggan. Ito ko pakikinggan niya, maindiar na lang ako. Diba? Totoo, no? Ito yung hirap na i-control ng hindi ba sa mahirap i-control, pero parang how would I say this, di ba? So sobrang dami ng information, nagkakaroon ng information overload yung mga tao. Talagang sinasala nila kung gusto nilang marinig. Kaya doon, I think doon na manipulate yung narrative. Kasi alam nila, sinasala ito ng certain people, pero they will listen to what I'm saying. Yeah. Diba? Yun ang kaya kampi-kampi. Kaya nga sinasabi parang kumbaga kung may MAGA movement, parang ganoon din naman yan eh. Kung sino yung pinapakinggan mo, may movement din siya sa sarili. May kampo yun. Ganun din it's happening, no? I think it's it's one of the pain of the internet. No? Na ganito yung nangyari. So, actually, I think babalik tayo sa term na critical thinking. Alam mo ba, naalala ko doon sa isang forum, may nagtanong sa akin, with everything that is happening right now, tingin mo ba, was it worth it? Yung ginawa natin ng early days na naglabi tayo for laws, tingin mo ba parang worth it na talaga pinaglaban natin
tayong lahat na maging open yung internet, na hindi tayo tumulad sa ibang bansa na parang censored ang internet. Pero sabi ko, dapat naman talaga maging open kasi there is a space for everyone, no? And merong greater good, no? Mas malaki pa rin yung good kaysa dun sa mga challenges. Actually, totoo, no? Tama ka dyan. Mas malaki pa rin ang greater good. Kaso nga lang, mas maingay yung greater bad. Will it tanong ko sa inyo tatlo, will it self-regulate? Tutusin, may beauty rin yung pagbabago ng algorithm ng social media. Kasi 'di ba, ngayon marami sa atin nagko-complain, no, kung content creator ka, nasa marketing ka. Admittedly naman talaga, grabe naman ngayon. Kung hindi ka magbo-boost, hindi makikita ang content mo. Parang konti na lang ang nakakakita ng content. Hindi nakagaya ng dati. Pero the same also applies. So ibig sabihin, kung meron din nagdi-disseminate ng mga undesirable na content, sila rin, apektado rin sila ng algorithm. And I think yun din siguro yung reason kaya nagkiklik yung mga websites, yung mga services na bumibili ka ng likes, bumibili ka ng comments, at kung ano-ano pa. Pero yun na nga siguro yun nakikita nating pag-control din ng social media kung gaano karami makakakita ng content mo, yung pag-limit niya, siguro parang partly answer na rin siya dun sa chaos na nangyayari ngayon. But we have no control of that algorithm. Kaya nga, pero yun na nga rin siguro ang dahilan. Kasi nga, parang ang daming gulo Like I'm sure marami sa atin nagulat nung nagkagulo. Anong country yun? Yung dahil nilimit yung access sa social media. Australia. Before sa Australia, may isa Singapore? May isa pa. Yung nauna. Yung Sa Asia? sa Asia yung pinaka-nauna. Nepal ba? Yung Nepal. Sila yung pinaka-una nagkagulo, di ba? Dahil nilimit yung access sa... Biglang all of a sudden, wala na silang access sa Facebook, sa YouTube. Talagang nagalit sila. Kasi iniwasan kasi, I think, even yung mga government, kasi alam naman nila na most of these platforms are US-owned. Di ba? Siyempre, may sariling agenda ang mga Amerikano pagdating when it comes to the internet. Kasi yung gusto nila, yung narrative nila masundan, their brand of democracy. Naalala nyo, di ba yung Arab Spring? The Arab Spring. Talagang, ang dami natakot doon kasi pinabayaan nilang pinabayaan nila yung social media. Pero ano nangyari? Pinabayaan nila yung social media, yung access sa social media, nanalo yung narrative na gusto mangyari ng mga Amerikano. Di ba? Kasi yun nga, yung nagiging realization ng mga tao ngayon na these platforms are all from the US. Di ba? Parang ngayon yung presidente ngayon sa Amerika complaining na walang manufacturing sa Amerika, kailangan ibalik lahat doon para silang gagawa. Pero hindi niya na-realize na America has a surplus when it comes to services, especially on the internet. Di ba? Lahat kasi ng lahat. Sabihin nyo na lahat. Meron ba kayong Russian dyan? Meron ba kayong Russian app na ginagamit? Meron ba kayong Chinese app na ginagamit? Wala, di ba? Pero pag kino-compete mo kasi nila, kasi yung, di ba, yung sinabi lang, maliit daw yung binibili natin, no? Siyempre, ang unang argument, paano yung mga services that we've been procuring? Yes. Pero yung total niya, mababa pa rin talaga comparison talaga dun sa kinukuha sa atin. So, parang hindi pa rin siya ganong kalaki. Kaya siguro, kaya sila, they also want to shift to high value goods. Kasi yung services kasi parang hindi pa rin sila ganong ka-significant na amount. Pero when it comes to surplus, talagang malaki pero there's no other country may surplus when it comes to internet services. Patulad ng mga platforms na nabanggit natin. At hindi lang yun. Armed services and of course, chips. Pero I think ang question kasi ron, where is the purchase happening? Kasi for example, pag nag-avail ka ng subscription, if I recall kay Google, hindi naman, yung resibo naman na ibinibigay sa'yo, di naman from the US Ibang country ang nakalagay. Pero kumikita pa rin doon, siyempre. Kumikita pa rin doon Google. Kaya pero as far as they are concerned, parang hindi siya US revenue. Kasi, pero problem nila yun. Ang problema doon, kung saan nagbabayad ng tax yung mga... kaya nga. Kasi lahat sila nagbabayad ng tax sa Ireland or other state na kung saan may tax shelter sila. So parang... Doon ang problema, yung ng US government, hindi yung mga katulad natin, mga maliliit na countries, na hindi ba tayo nagbabayad ng di ba? For that, yung mga ganun services. Actually, yung mga nandadaya, yung mga the likes of Google, the likes of Apple, the Orioles, hindi sila nagbabayad ng tax sa US, kundi sa Ireland sila nagbabayad ng tax na mas maliit. Kaya, anong nangyari sa atin, nagkaroon tayo ng 12% tax on this. Kaya naman natin yung 12% na yan. Very recently lang, last year.
Kasi 2020. Kaya pala nagtakas sa lahat ng bill ko sa atin. lahat ng bili mo ngayon, palagi may special entry. May isang ano sa amin yung isang PC brand nakipag yung boost ng content pag di binost ko sa Facebook doon yung sa ilagay ko yung amount yung nasa isip ko Yun na yung makikita. yung hindi yung 3,000 budget ko for the boost for the whole campaign yung for the budget mo for the day It's no campaign. no Lugi ka pa. yung boost ko kapag ang budget ko for that Napili mo kasi siguro, meron kasing option doon na per day or for the entire duration. yung Kaya ano, pag binababa mo yun, pag binadala, kumukunti yung taong reach. It's a slide down. Pag siguro kung nag-3,000 ka, baka 5 people na reach. Yung 10,000 mo, binabu, 100 people. Pag 3,000, 3 people. 1,000 per person pa. Ano? Tapos yung platforms pa, they discourage, like halimbawa, Facebook, they really discourage people from leaving the platform. Yes. Kaya kapag website content ang pinupush mo, ang mas sinasuggest, gamitin mo yung Google Ads or kung Facebook ka, kailangan through Messenger ang conversation. Oh, okay. It's a Messenger conversation, tapos doon mo siya dadalhin outside rather than direct. Kasi pag ginawa mong direct, parang lumalabas, mas mataas ang cost niya. Ganun ko lang din yung services like telco or gusto mo unsubscribe? Hindi sa galansa. Totoo yan. No? Kahit anong platform talaga, mahirapan ka talaga mag-unsubscribe. Even yung Facebook, no, ninilimit na yung personal profile mo, ninilimit yung mga links na pwede mo i-post to. Correct. Diba? Gusto na talagang pagkakitaan ka, gusto na pigayin. Okay, break muna tayo. Babalik po ang Tech Sabado in a few seconds. Kaya dyan lang po kayo. Dito sa Tech Sabado, January 3, New Year's 2026 edition. So kasama ko pa rin si Miss Janet Toral, si Tito Trips, Tibdino, and of course, Attorney Melvin Kalimag. Ito po yung notorious for ng IT industry, IT journalism. Naging for na. Yung for na. Siyempre, sasama ka namin sa kulungan. Sama kita sa Manila Times. Yung pati ni Noemi, no? Sama natin si Tony Magilang. Minsan sama natin buong Manila Times team dito pag natin, gulpihin natin yung news bites that. Anyway, sige. May namento kanina, itong nga yung kung paano kumikita yung Facebook sa atin. Dahil nga, ako nga, experience ko, hindi ako send ng link. Kailangan limited to 2. Buti na lang sa mga pages, hindi na ginagawa yan. Pero pag mga personal profile, ngayon, ewan ko, experiment lang daw. Ni-experiment nila na kasi gusto nila mag-subscribe ka. Ang weird doon, isa ako sa piyang matagal na verified, hindi nila recognize na kasi hindi ako nagbabayad. Hindi na ako nila-recognize as verified, pero nandun pa rin yung blue check ko. Kailangan ko magbayad for more links. Okay lang naman, I can live without the links. Pag business ba, ganun din? Hindi sa Facebook business, hindi. Unlimited pa rin. Pero I'm sure one of these days may isipan din nila yan. Kasi hanggat makakapiga sila ng profit from their subscribers, pipigayin nila kayo. Pero alam mo, siguro from lang din, kasi syempre sa dami ng content creators, no, and lahat battling for attention. Parang may logic din doon sa kanilang subscription model. Yung nagbabayad ka yung trial nga noon, magkano yun? 30 pesos per month for your first month, no? Kasi pag nagbabayad ka noon, parang lumalabas, tumataas yung exposure ng content mo. So, kung halimbawa ang 500 pesos per month yun, more or less,
kung tataas naman ang exposure ng content mo, kung i-compare mo siya sa expense mo when purchasing ads, medyo kahit pa paano reasonable na entry level yung 500 pesos. If kung ang result nun, mas marami na makakakita ng content mo. Halimbawa, gaya sa'yo, nag-share ka ng mga articles. So kung tataas yung exposure ng content mo, that 500 pesos can be worth it, no? Pero yun na nga baka eventually maging parang YouTube sila, di ba? Sa YouTube, advertisers are paying YouTube para makita sila ng mga subscribers nila. Pero yung mga subscribers, nagbabayad din para hindi nila makita yung ads. Para wala silang ano. So, nasa yung logic to. Pero baka mamaya ganun din mangyari sa Facebook. Anyway, sabi nga nila, Facebook lang. Actually, maraming problema rin sa Facebook when it comes to ads. Kasi nga, yun na nga, maraming scams. Yung mga scam ads, especially hindi lang scam ads, pa yung mga akala mo legit na ang tawag nito, campaign. Correct. Mga legit na campaign, no, na hindi pala. Pero right now, problematic ako sa Facebook is yung AI slap. Talagang kasama na yun sa campaign, yung AI slap na yan. Talagang akala mo wala nang tigil kasi wala nang tigil eh. Kaka-scroll mo, puro AI slaps na, di ba? Punong-puno. Ako dati, siguro, was it last year? Ang dami ko yata na-report na ads. Yung mga, halimbawa, kunwari, may artista nag-endorse ng product. Yes. Diba? O kaya, mga kagaya ni Doc Willie Ong, talagang sa YouTube, ang dami pa rin mga fake ads. Kaya I think hindi lang si Facebook kahit si Google tingin ko kasi ang dami kong nakikitang lumalabas na ads din kahit sa Google na para si Doc Willie Ong yung earlier version, yung younger self niya, nag-endorse ng mga products. Alam mo naman talagang he's not endorsing those products. So yung mga products na hindi mo necessarily nakikita sa Facebook, lumipat naman sa YouTube. Tapos kailangan i-report mo yon. Tapos sa Facebook kasi, pag nag-report ka ng ad, di ba, madalas yung mga ads sa Facebook may associated na Facebook page. Pagpunta mo rin sa Facebook page, yun lang ang post. So kahit pa paano, mas madaling i-identify kasi meron kang profile na matatag. Pero ang dami talagang... pero syempre, once you start complaining, you stop seeing all the ads. As far as you are concerned. Pero hindi mo masasabi kung gaano karami yung nakikita ron. Sa mga ads yan, si Elon Musk. Oo, diba? madami yan. Especially, mobile phone niya na sa punta na yata na advertise. Kasi walang pa. Pati si Marvin Agustin din yata, merong nag-fake din sa kanya. Yung, kasi para may ine-endorse siyang kawali. Yung mga cookware. Tsaka sina Lance Gokong, tsaka mga investment crypto ads. Buti News Bites hindi pa gagamit kasi once magamit ang News Bites, sabihin mo marami nagbabasa ng News Bites. Kasi Manila Times, ang daming ads din na fake yung Manila Times. Yung sinasabi na endorse ito ng Manila Times. Talaga? Dami rin. Napeke ka na ba ng ads? Hindi pa naman. May nabiktima na sa'yo? News Bites yung ginamit. Sabi ng News Bites, ito ang itong bilhin ninyong pampalaki. Dati lang na gamiting pang Great Crush ng event. Sa aking fake ads, yung office ko. Ginagamit yung nagte-text na may utang ka, magbayad ka. Ganun. Ano pang dyan sa isa pang fraudulent moves nang nangyayari sa panahon ngayon, yung mga ganyan, yung tawag ng tawag. Problematic ka. Ako lang naman problema ako kasi minsan may ganun sa akin. Kasing totoo na collection agencies. So, lang, they have to be respectful and based on the data privacy. Hindi ka pwedeng masyadong aggressive, dapat respectful ka dun sa sa umutang, di ba? Kaya kung kukontakin yung mga kaibigan niya, sabi mo doon sa kaibigan mo, magbayad ako. Kasi nun, di ba? Kasi pag yung nag-agree ka dun sa agreement, yung address book mo Hindi, wala na nagbabasa kasi ng mga fine print. Agree ka lang. Scroll mo doon. Kasi gusto mo lang ayun pala, lahat ng nasa address book mo, pati yung mga kaibigan mo na walang kinalabas pag
na sasabihin eh. Court ruling lumabas ngayon regarding ganyang case Mga na parang na may nag-complain kasi dahil kinontak nga lahat ng tao sa address book niya. Tapos parang sinabihan pa sila na pag hindi nagbayad yung friend mo, kayo magbabayad kasi mga guarantor kayo. Tumabot pa siya ng Supreme Court kasi para may sinasabi yata sila na hindi raw sila nagkaroon ng opportunity to validate yung mga screenshot or something to the point na parang pinabalik ng Court of Appeals yung ruling ng lower court. Kaya in-elevate ng Supreme Court. So, yun yung nakikita ko lately na pinag-uusapan. Maraming yung mga interesting rulings ng Supreme Court lately. Parang lumalabas na yung lahat ng mga complaints. about digital, ano? Oh, maraming lumalabas na digital related. Di ba recently nagano sila kung paano mag-prove kung sino may-ari ng account? Ayan. Kasi may isang case din. Siya, Facebook, yung mga nagpo-post. Yung may inaaway, tapos ikaw ngayon, tinitreat kita, kapos nung nagpa-file ka na ng complaint, hindi ako yung account ko, may gumamit ng account ko. So, paano niya na-prove na siya pa rin paano pinrove ng court na siya pa rin yung original owner? So kahit na ibang tao yung nag-register for you, pero ikaw yung gumagamit, ikaw yung... No. So, ibig sabihin, kahit na i-delegate mo siya sa assistant mo, Oo. ikaw pa rin yun. Kasi, Kung meron ka di ba, tawag doon, di ba yung mga especially mga celebrity, meron ang yan eh. mga handler. Social media handler, di ba? Sila yung sumasagot, sila yung tumatanggap ng mga messages. Hindi, may tawag kami dyan sa law called estoppel. If you present yourself to the public as such, na ikaw si Jing Garcia, the actor, not the actress, tapos later on sabihin mo, sandali, hindi ako yun, yung ano ko yun, yung tao ko yun. Hindi mo pwede sabihin yun. You are being estopped because you presented yourself. Yes. You paid for that, for that person. You pay him for doing your... Oo. At saka kung pa nandun sa kinakaroon ng yun eh. Ngayon, hindi ko na-bumit eh. Di ba? That's what we call estoppel. 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 Alam nyo. Saan galing word na yun? Latin ba yun? Latin ba? Ewan ko, basta yun. That's a legal term. AI naman. Punta tayo sa AI. Yung AI yung... Parang yung chatbot na nagbigay ng maling advice. May mga ganun ruling na pa tayo ba? Still this very new space, no? Actually, meron akong experience sa isang client before na parang sinasuggest ko sana na maglagay sila ng AI chatbot dun sa website nila na makipag-interact. Para may nakikipag-interact, meron anyway, lahat naman ng i-comment based lang dun sa content dun sa website. Kaso, parang kasi contraceptives kasi sila eh. So tinry ko mag-post ng question, does pills can pills result to abortion? So parang sumagot siya according din naman doon sa mga articles. Pero natakot din sila doon sa sabi sa dami-dami ng pwede mong ibigay na example, yan pa ang binigay mo na example. So parang I don't know if we want an automated application to answer in behalf of the brand. Parang gano'n yung mga concerns ng kita. Pero dyan sa usapan na yan, may development sa AI na coming in from large language models. Gumagawa na sila ngayon ng SLM, small language model. So yung LLM, large language, will scrape the data from the internet. Okay. So kailangan mong i-train. Pag hindi mo na-train yung nangyari kay Janet doon sa mangyayari, pag gumawa ka ng small language model, pwedeng i-house mo sa computer mo yung data. Puro alam niya lang sagutin based doon sa articles na nasa news. Yes. So yung sa information. Okay. So but that is hindi mo pwede gawin i-prompt yun doon sa AI na naka-LLM. Ipa-prompt mo lang siya to contain. Ang problema ng prompt engineering sa large language models, hahanapin pa rin niya eh. Darating siya sa isang dulo, tapos scrape muna ako ng konti.
Okay, Ganun talaga. kaya kailangan may prompt siya, kailangan mayroong sa setup niya, sasabihin niya na according to Newsbyte, Correct. Meron siyang what else. Yes. mag-take siya ng references. Okay, sasabihin na to, that information is not available on Newsbytes, Correct. but based on what I found Yeah. elsewhere, ganun din niya yun. Kailangan mag-pre-qualify siya ng answer niya. Pwedeng ganun ang maging approach. Medyo tawag niya, pero pwedeng slippery slope na yun ito eh. Yung sa AI eh. Medyo ito eh. Correct. It's an exciting one. Like yung during the early days of .com. Boom. So, Isip natin, baka nga magkaroon ng yung pinag-usapan natin earlier bago tayo nag-start ng ng programa, yung AI bubble nga, no? Everyone's talking about that. Kahit nung nasa San Francisco ako back in October, wala akong lahat ng session na mga breakout session na inano ko, yun lang ang question ko. Will there be a bubble? Lahat naman syempre, lahat sila. Ito yung mga may-ari mga platforms eh. Ito yung may mga nag-expect ng ROI sa AI. Syempre, sabi nila, hindi, wala. Pero Eugene, remember I wrote an article for you tungkol dun sa Grok, tsaka tungkol dun sa AI, kung sinong kukuha ng responsibility dun sa gagawin, di ba? So, there's a newer example of that dyan. It's sa China. Kasi doon, ang bilis ng development ng electric vehicle. Naka-level 3 and level 4 autonomous driving na sila. So, to explain lang, level 1, kailangan ng driver. Level 2, medyo kailangan ng driver. Level 3, dapat may tao, pero the car can do everything itself. Level 4, no driver. So, doon sa level 4 at saka sa level 3, sino may kasalanan pag nabangga? Parang sa San Francisco, meron na rin. Yung Waymo. Yes, Yung Waymo. Doon sa case nung EV pa eh. Ang nasa ordinances lang talaga nila, ang tatanggap pa rin ng problema is Waymo because sila yung nagde-deploy. So China nag-advance na. So pagka nandun ka sa loob ng kotse, tas may nangyari, the one who will take the blame is the owner, not the technology owner, the one who operates the vehicle. Di ba? Kasi sa Waymo lampas doon eh. The technology owner is also involved. Doon sa China, hindi. Binura na nila yung tinanggal na nila yung sabit na yon. Basta nilipat ko na sa'yo, ikaw yung operator, ikaw may kasalanan pag nagkaroon ng problema. startup na yun. Kasi, Hindi ko. Tricky na yung magiging Correct. Paano ba yung insurance ngayon? Ngayon, pagka sumakay ka, you're insured using a third-party insurer na it will only cover whatever. Yes. TPL din sa America. TPL, basically. Nakatry mo Waymo first time ko nung last October. Nakatry mo. Galing! Hindi ka kinabahan. Hindi naman, pero yung nagustuhan ko sa kanya na alam mo, pumeso kami sa isang alanganin na part ng nung sa kami susunduin. Hindi yung, di ba, nandun kami mismo doon sa corner. Hindi, pumasok mo sa loob, hinahanap kami ng kotse, hindi yung katulad ng mga rider, di ba, pag nag-deliver eh. Nasa ka? Pag nag-deliver rider, hahanapin mo pa siya. Ito, hindi, hinahanap talaga kami. Nung kotse, yung Jaguar Pace. I-Pace. Talaga kami. Tapos pakita ko, yun, talagang, hinahanap na. Wow! Galing, sabi ko. But nagtataguan mo ba? Hindi naman, pero kilay lang namin na parang nandun kami sa isang alanganin part nung na hindi ka tulad dito siguro o kaya hindi rider o kaya dito Grab, diba? Yun, nandito na po ako sa kanto kasi po ito po yung pin ninyo. Hindi dito nga po wala, hindi po ito yung pin ninyo. Hindi yung pin mo eh. Kung saan yung cellphone mo, doon kanya pipick upin. Galing. Tapos yung siyempre, nakalagay doon, do not touch anything. Ano ba tayo? Pasang nakakira. Anong mga pinipindot mo? Hindi, may magsasalta daw doon pag ano. What are you doing? Aray na ba? Anong ginagawa ko dyan? Hindi na monitor. Monitor daw yung song. Kaya hindi ka. Pero nandun ako sa harap eh. Talaga, ang lakas ng temptation. Nakawakan mo yung Ang lakas talaga. Galing ng way mo. Pero I'm sure hindi mangyayari dito. Mahirap. mahirap. Mahirap pa yan. Kanya-kanya lang gawa dito. Madaming variables. Yung science lang. Hindi katulad kasi sa Makati, standard yung mga
signs mga road signs. Dito, no entry, no exit, no? At saka tayo naka right of way Parang more of first come, first serve ang perspective sa... Ang pinaka... Hindi naman ang China nung araw. Oh, Hindi, so, China di ba? Mas ako na siguro. Man, sure. pinakamahalaga sa automated driving kasi is predictability. Yun lagi. Di ba? Kasi pinoprogram mo lahat. Tapos yung parang ginawa mo, actually, hindi predictable yun, pero hinanap ka kasi may locator ka. Parang yung Tesla, meron siyang function ng tawag summon. So, hindi ko alam kung sa Pilipinas, naka-disable yung function. Wala pa ako nakikita na pinadrive niya from the parking lot yung Tesla niya para lumapit pero sa kanya. Pero hindi dati nung nag-test kami, ganun. Meron. Meron siya parking, pupunta sa'yo. Di ba? Yung, kailan pa yung BYD 9, nung nag-test ako yan, 2014 pa yata yun. So, di sa Philippines, iba yung konsepto natin ng traffic lights Oh. Ibang slow down. Faster. Tapos pag after midnight, magkaiba na yung ibig sabihin ng ilaw. Go. Di ba kahit go, pag midnight, di ba after midnight, pag go, di ba may every intersection, nag-stop ka So, ayan po, ang mga nangyayari sa atin dito pagdating sa AI na pwedeng hindi mangyari. I think, I think that will save us. Mamaya kwento natin kung bakit. Yung ganung klaseng infrastructure, it will save us against AI. Tech pa to? In a few seconds lang. Diyan lang po kayo. Kasi human pa rin na magte-take responsibility. Hindi kasi nga, Matagal pa parang matagal. Hindi kasi sabi nga nila, kasi sa Amerika ngayon, di ba si Trump, gusto niya lahat ng data center sa Amerika. So, ang problema ngayon, lahat ng resources kung saan nakalagay yung data center, ubos yung tubig, wala. Tapos kulang na sa kuryente. Tapos sabi ni Ben Kitts ng Manila Times, I think that will save us. Kasi dito walang power, walang tubig. So, anyway, sige, last 15 minutes natin. So, in 3, 2, 1. Okay, we're back dito sa New Year's 2026 edition ng Tech Sabado. Ngayon po ay January 3. So, again, Happy New Year sa inyong lahat. Ito pang first episode namin ngayong taon, January. And anyway, so kanina, marami na kami napag-usapan, no? Nagdo-nostalgia trip kami dito. So ngayon, pag-usapan natin naman yung future. Kasi syempre, no, para sa akin, no, 2026 to 2030 I think will be a definitive years for technology kasi maraming technology ang mag-leap forward exponentially sa totoo lang between now and 2030. So, nandiyan ang quantum computing, nandiyan ang advancement ng AI, and darating ang 6G, magkakaroon ng yan po lahat yan. Pag-uusapan natin ngayon paano magiging sa tingin natin makaka-benefit or hindi magbe-benefit ang mga Pinoy dito or kung magbe-benefit man tayo sa mga bagong technology. Feeling ko nga, nagtatawa na kami before bumalik tayo before the commercial break. Nagtatawanan kami, mukhang yung lack of infrastructure natin will save us from artificial intelligence invasion ng ating mga buhay. Pero we're being invaded by AI now, literally, no? Oh. In every facet. In every facet. Simulan natin sa agentic AI. Kasi yun yung usapin. Wala na pa generative. Tapos na ba yung generative AI? Sumasakay siya Sumasakay. May book ka, di ba? Smarter with AI, di ba? For businesses. Yes. Yung Smarter with AI ko is more on confidence building. Yes. Kasi parang ang nangyayari ngayon, sa experience ko, mula nung nilaunch ko yung book at saka during talks, parang ang worry naman palagi ng tao is makokontrol ba yung AI? Para ba if I start adopting this, pwede ba siya maging out of control in terms of paano siya gamitin, ano yung pwede maging effect niya sa organization. So, I think pag na-realize ng tao na kailangan talaga maging, siya yung magdidirect, siya yung magte-take ng responsibility pa rin. Taga-create lang siya, hindi pwedeng yung output niya, tatanggapin mo as is. Meron pa rin talagang human na at the end of the day, yun na maglalast say kung okay to o hindi. So, as long as matanggap ng isang business owner na siya pa rin talaga ang responsible for it, then kahit paano, pwedeng wag na siyang matakot sa... How will the business owner get a copy of your book?
Pwede yan lang kunin to sa Lazada o sa Shopee o sa Amazon. Yeah. Smarter Ano ba? AI. Kaya mo start ng ng conversation. Ang dami mo lang books. Pang-apat na siya. Tinry ko rin mag-storybook para sa mga bata na kinonect ko sa konting technology. Kaso mula nung lumabas yung Gemini storybook, Naku, ko na, grabe yung Gemini Oo. storybook eh. Sabi ko, ba't ka pa susulat ng story eh? Grabe yung Gemini storybook, libre pa. No? Kaya ganun. Meron din mga research reports, so tuloy-tuloy pa rin. Correct. Pero ngayon, yung AI, gumagawa na rin ng libro, di ba? Oo. Yes. Yun na, yung Gemini, yung story yung sinasabi ni Janet. Tinry ko nga, yung lyrics ng isang kanta. Lagay mo yung lyrics ng isang kanta. Sabi mo, gawa ka ng storybook based dito sa lyrics ng kantang to. Ayun, gagawin na niya yung storybook based sa lyrics ng song. What about music video? Kanta. Meron na rin, pwede na rin gumawa ng music video. May mga technology na rin. Grabe. Pwede rin for that. Kaya talagang, ano na lang, yung imagination mo na lang. Kaya nga, di ba, medyo nagkakagulo sa music industry. Oh, yeah. Kaya And the artists. Kaya nagbago rin ng policy yung mga music platforms. Hindi na pwede yung sabihin mo, kailangan ka boses ni ni John Lennon. Hindi na pwedeng ganon, no? Hindi na pwede yung mga ganong klaseng command kasi nga umaangal yung mga artist na merong nakakagawa ng kanta na nagagamit yung boses nila. Grabe, no? Kasi nagiging part sila Kaya ng saan country yun? Sa pinapakopyright yung mga mukha? Finland ba yun? O sa Norway? Oo. Kaya pwede mo yun, pinapakopyright nila yung mga mukha nila kasi pwedeng gamitin yun. Kaya kung tutusin lahat tayo ngayon, of course, pag ginamit siya negatively, tawag mo doon, deepfake. Yep. Pero kung titingnan mo rin naman siya from a positive perspective, digital likeness. So, pwede mong i-protect ang digital likeness mo, mukha mo, boses Sa mo. YouTube lang, ang dami na rin. Gumagamit So, may question na rin sa YouTube kung before you upload content, may question na rin doon kung it's an AI o hindi, kung altered ba to o hindi. Pero ano lang naman yung suggestion lang naman. Hindi naman siya, kahit na hindi mo naman siya i-check hindi naman niya i-prevent yung video mo ma-upload. Pero sa tingin nyo, anong mas magiging impacted by AI in the coming years? Sabi natin, in the next 5 years, hanggang 2030. Kasi yun na nga, sabi ko nga, minensyo kanina, there will be a leap forward in technologies, especially when quantum computer comes in as part of AI. Mhm. Diba? Oo. Correct. Before going to that, gusto ko sabihin na yung ChatGPT is the Philippines has the highest usage of ChatGPT according to OpenAI mismo. So Parang Friendster yan. so it's here. It's not something that's far away from the future. Yeah. So And that's also the reason kung bakit po nagkaroon ng 300 peso na ChatGPT. Kasi nga, gumagamit yung Pinoy, pero libre lahat. Freebie. So, kasi nga naman Pinoy, para sa kanila, very medyo expensive yung yung mabigat yun. Kasi pag hindi mo sa 12 months 12,000 din yan, diba? pero yung 300 medyo Si Google, 150 pesos. Oo, 150. Gemini ba yan? 150? kasi yung ChatGPT, it's Generative AI. it's good sa images. Pero sabi ni OpenAI, yung image generation sa Pilipinas, rin highest din dito. Kumbaga, sulit na rin yung 300 na Yes. ChatGPT ko. Kasi parang kami kagawa doon yung creatives like us, like everything sa na to, table na to, native people So, Yung 100,000 po na Pinoy na gumagamit ng libre ang ChatGPT magiging na lang po 99,300 na lang. Ganun pa rin. Alam mo, kung ikaw yung parent, bibigyan mo rin lang naman ng allowance yung anak mo. Might as well, okay na. Ibigyan mo ng allowance for that. Tapos gawin mo na lang, account ko to binibigyan kita ng access. At least makita mo rin yung lahat ng chat ng gagawin ng anak mo dun sa AI. Kaysa bigyan mo siya, kaysa magsariling kaya pag yung maghahalo yung history niya si ChatGPT.
gawa ka na ng email, dito ka mag-login para magamit mo yung AI, pero at least pareho kayo may access pa rin. Kung gusto mo lang makita yung convo. Parang yung corporate user, yung mag-add ka ng user. Parang ganun. Pwede pala yun. Hindi ko alam even sa 300 pesos. Hindi ko lang alam kung pwede sa 300 yun. Pero kung may feature na pwede kang mag-add ng another user. Ganun na. Gagawin. Mura. Mas So ayan, dahil nga aminado tayo, even yung graphics natin dito, nakita nyo na, Creo. So, ayan. Ayan. Kaya kung may mga trabaho pa kayo, I'm sure yung mga nanonood sa akin dito, wala na trabaho, kaya kayo nanonood. Pero kung i-compare ko yung nagagawa ng AI nung 2024 and 2025, for me, ang pinaka-biggest yung graphics. Halimbawa, yung mga infographics, dati, parang hindi ka makagawa pa ng maayos eh. Ang dami mo pang i-edit sa Canva, i-graph text mo, i-edit mo. Ngayon talagang wala nang wrong spelling. Talagang napaka-accurate na ng mga images. Kaya tuwan-tuwa akong maglabas ng mga graphics ngayon kasi talagang grabe, isang prompt lang, ang ganda ng graphics, saka talagang captured yung Saka hindi na ani madaliri. Di ba? Ang sabi ng mga experts computer science is becoming obsolete kasi pwede mo i-pump yung Hindi lang yan. Yung maraming degrees ang wala na ngayon. Kasi hindi mo siya nagagawin. AI kasi sabi ko this pagkaga kakawin niya Yun na nga. So, yun lang. Yung sa physics, yung logical thinking, yung ka dun eh. Hindi na yung Bakit nga sabi ni Jensen Huang, syempre ito yung isa sa pinaka-yumaman dahil sa AI, sa NVIDIA yan. Talagang directly affected siya ng explosion ng AI dahil yumaman siya dahil sa NVIDIA. Parating yan sinasabi nga na, pinaka-importante daw ngayon na trabaho, yung mga plumbers at saka mga electrician. Totoo yan. Pero ito yung sinasabi ni Ira, di ba? Siyempre kasama niya mga plumbers at electrician, pati mga mekaniko, sila gagawa ng kotse mo, di ba? So yun daw ang magiging importante ng trabaho. Pinakitaan ako ni Ira ng video, yung AI, alam mo ginawa ng AI? Pinakuha na sa kanya yung BMW, tapos sabihin mo sa akin, I'm going to change the oil of my BMW. Can you help me? Tinuruan siya step by step to AI. Hindi mo na kailangan na may ganito. Depende siguro sa level of confidence. Kasi tinuro niya kung anong bibilihin mong langis, yung oil filter. Tapos sabi niya, where's the oil filter? Come, I'll show you. Just show me the video of your engine. Kaya kita niya, there's the oil filter. Tinuro talaga yung ko nasa oil filter. Kung anong wrench ang gagamitin mo para sa niya. Ang gabi, ang galing. So, pati electricians. Kasi ngayon kahit ako, sabi ko, give me a schematic diagram. I want this old cassette to play like this. And give me the electronics for this, for the speed of the motor. Binigyan ako ng schematic diagram kung anong gagawin ko doon sa cassette player. Ang galing. Ibang klase talaga. Talagang, ewan ko kayo tingnan, ano mo niya masabi? Anong future natin with AI? Anong prediction natin? Pag-usapan natin dati, anyone who is in front of the computer has the fear of getting replaced by AI. Yes, yan. Yun. Kaya paghanap na tayo ng alternative. Pero unless the computer or AI can appear in front of the judge, Okay pa. Required. Di ba meron nga isang TV show sa US na parang may AI lawyer, talaga sinat down ng judge na parang di siya tumatanggap ng AI lawyer para aside from appearing in court, research. Pero hindi mo rin i-check. Okay, check ko. Kailangan mo Ganon, yung legal search yan, halos hindi yan. Yung pa naman isa sa mga maraming mga walang trabaho, mga paralegal. Kasi yung bulk din yan ng mga law firms Kailangan mo ng maraming ganyan Doing research for you.
Pero sa if I may switch a little bit, yung kaya sa e-commerce, 'di ba recently nagkaroon ng demandahan si if I recall correctly, si Amazon, sinunya si Perplexity. Perplexity. Kasi 'di ba yung merong e-commerce agent si Perplexity na pwede siyang pumunta sa Amazon at mag price comparison for you kung anong bibilhin mo. Pero kaya nagdedemanda si Amazon kasi masisira yung analytics niya kasi hindi na bot yung hindi na tao yung nagsha-shopping, bot na, no? Although may mga tools din naman na ganun, kailan syempre kung maraming gumagamit ng AI tools at gagawin yon, edi parang yung shopping decision ng isang person magbabago na. No? So ibig sabihin, imagine mo pag naging ganun na si Lazada, kung yung AI natin, sige nga, can you visit Lazada and do a price comparison for me kung ano yung mas okay na bilhin, sino yung okay na merchant, gawin mo for shopping. Pero gumagawa ng dati pa, di ba? Oo, may chart ka parati. No, usually mga travel websites. Ganun din. Yung mga coupons. No? Pero ito kasi, wala ka nang pinupuntahang, hindi na siya human judgment. Ngayon, AI na. Pag shopping, pwedeng gawin ng AI. Shopping, di ba? Yung nangyari sa yung Twilio, then in-announce nila yung agentic AI nila, na pwede nang bumili for you. Di ba? Kunyari kausap mo siya, tapos mapili ka, alam niya, blue ang favorite color mo, so baka may mga shades of blue ka na ganyan. Tapos, minsan, kahit hindi pa, I will order it for you. Siya mismo mag-shopping. Kaya kung ikaw yung entrepreneur, yun yung paghahandaan mo. Kaya kung ikaw yung klase ng nagme-maintain ng online store, na tamad gumawa ng mga description, tamad mag-describe na maayos ng Wawalan ka ng di mo nakikita kung ano yung parang pinakikialaman mo lang yung sarili mong store, hindi mo pinitingnan yung competition. kung anong ginagawa ng competition mo, baka hindi ka i-push ng AI kapag kung isa ka sa maraming sellers. Kaya lumalabas ngayon, yung mga entrepreneurs din, yun, kailangan gamitin talaga yung mga ganong features. Tingnan mo, ang i-recommenda man lang ba yung product ko? No? Gusto mo makita kung shortlist ba yung product mo. Kaya interesting yung mangyayari kapag lumabas na yung ads feature ni OpenAI kasi na-expect na siya, di ba? Na maglalabas na sila ng mga ads, no? Kung paano yung magiging bagong laro dyan next year moving on. Pero yun na nga di ba yan yung madalas mong sinusulat sa Manila Times, yung sa kondo mo regarding mga digital tools na ginagamit ng mga SME, especially dito sa Pilipinas, mga small and medium enterprises. Ano pa yung mga pwede mo sinishare mo na pwede mo i-share ng mga digital tools? Ano yung number one? Ano yung top digital tools na dapat gamitin ng mga SMEs? Tandaan naman natin na karamihan ng mga MSMEs natin pagdating sa AI starter pa rin sila. Kaya kadalasan ginagamit nila libreng ChatGPT, libreng Gemini, libreng Perplexity, libre na Canva. Parang karamihan mga nandumpe. Pero of course, yung mga nakakatikim na ng mga Google Drive na software, yung Google Docs, Google Sheets, at saka yung sa Microsoft na series, unti-unti na sila na-expose dun sa AI based on the availability sa platform. Kung naka-Windows computer sila, more or less na-expose na rin sila kay Edge at kay Microsoft Copilot. Kaya nandun pa rin sila dun sa mga fundamentals na software na yon. In fact, nung isa sa mga exercises na binibigay ko during my training, yung gagawa sila ng jingle using Suno. Tapos, siguro, palagi ko na-encounter, siguro in a class of na 50, mga 5 to 10% nagbabayad para bigyan sila ng music jingle. Grabe, nagbayad ako ng 1-2 for this. Dito lang pala ginawa yan. Talaga, nagbayad ka ng 1-2. Oo, nagbayad ako, nagpagawa ako ng 2 jingle. Kaya, dito lang pala niya ginawa yun. Kasi nung ginawa na niya, doon niya na-realize, shucks, dito lang pala ginawa yung jingle. Iba na, nabigyan niya ng trabaho yung Kaya, kasi na-AI na pa namin. ibig sabihin, marami sa kanila, hindi nila alam gumagamit na pala sila ng AI, not maybe directly. Pero for those na natuto na, kasi nga, parang wala na silang choice. Kasi kahit sa Messenger, Ask Meta yung naka-default dun sa search eh. Kaya karamihan nandun pa rin dun sa mga basic na tools. Kahit na medyo introducean mo sila ng mga iba pang tools, kagaya ng Meshi AI for 3D modeling, Leandro AI for product creation, no, mga concepts. Pero masyadong advanced yun sa kanila. Kaya madalas, nandun pa rin sila sa Gemini at ChatGPT nagsisimula. Dami na rin pala, no? Dami. Dami talaga. Napakadami. Bubble, pinag-usapan niya, dami nga nila.
Pero yun na nga, no, na-mention kasi ni Janet na we're still in the startup phase, especially the SMEs. Pero outside the Philippines, nandun na daw tayo, sabi nila, according to them, dapat wala na tayo doon. Dapat wala tayo sa pilot stage. Dapat nandun na tayo sa productivity stage. Di ba? Parang medyo konting step back pa tayo. Most likely, yung mga nasa small, medium enterprises, pwede natin sabihin, yung mga micro pa siguro ang limited pa. No? Pero syempre, dahil dumadami naman din ng mga online sellers, no? Pero ang challenge din kasi ngayon ng mga online sellers natin, nakikita nila yung limitation nila ngayon sa mga platforms eh. Kasi nga dahil nagbabago yung algorithm, yung effort mo to promote your products, mas malaki yung effort mo kasi nga mas maraming hindi nakakakita ng post mo. So, mas nag-iiba na yung challenges sila. Gaya ngayon, kailangan ko na pala mag-live selling sa loob ng Lazada, mag-live selling sa loob ng Shopee. Parang nag-iiba na yung focus nila na unlike before, reliant ka lang sa social media. Kaya nga maraming MSMEs, di ba, they join different groups para dun sila nagpo-promote kasi they cannot rely on their pages anymore just to get the traction o kaya talagang aasa sa mga influencers para makakuha ng exposure. At kaya lumalaki yung influencer economy din because of that. The gig economy, yan ang mga new jobs ngayon. Bumabalik tayo sa tao pala. Namun, totoo dito kay Janet. Bumabalik ka rin sa human interaction din talaga. May pag-asa pa na talagang babalik at babalik pa rin talaga tayo. Tao pa rin talaga, no? Yung pala yung interaction pa rin. Pero anyway, babalik po ang Tech Sabado in a few seconds. Bago po tayo magpaalam, break muna tayo. Alright, we're back sa New Year's 2026 edition ng Tech Sabado. So, ang dami namin sa pag-usapan, no? So, every Saturday, sana ganito rin talaga ulit. Mag-usapan natin. Oo, that's one thing, ano? Throwback at konting prediction ano pang mangyayari, no? In the coming years, especially. Now, we're in the age of AI. Totoo lang, di ba? In one generation, di ba? One generation, ang dami nangyari. Usually, I'm thankful. I'm currently living in this era. yes, lahat kami. So, kami mga Gen X, no? AI, ang pagkakintindi. Ginagamit namin dati ito ngayon. So, anyway, magpapaalam na tayo. We'd like to thank yung mga nakikinig at nanonood sa amin dito sa Tech Sabado for the past 10 years. And ngayon, hopefully, no, gaya na sinabi ko, may bago tayong format and hopefully lumipat din tayo lahat sa YouTube. Gusto natin na doon tayo magkita-kita. Convert. Sa Facebook pa rin naman kami, buhay na buhay kami dahil doon kami nag-push sa mga news namin. Pero mas gusto namin manood kayo sa aming YouTube channel na Tech Sabado, and of course, today is Tuesday. Yep. So, thank you especially kung Miss Janet Toran, no? Janet, i-push mo na yung book mo at yung follow mo sa Manila Times bago tayo magpaalam. Yes. Maraming salamat sa opportunity at maging kasama ng inyong year opener dito sa Tech Sabado. At kung kayo ay may panahon, kumuha kayo ng copy ng Smarter with AI. Available siya sa Amazon, Lazada at Shopee. At basahin nyo ang aking column sa Manila Times at syempre sa News Bites. Maganda Miss Janet, no, sa kanyang column sa Manila Times. She always talks about the sector na small and medium enterprises. No? So talagang malaking tulong po yan, especially when it comes to SMEs. especially using digital tools. Yan po talagang advocacy ni Janet ever since. And alam naman natin, gaya ng introduction namin kanina, earlier, Janet has been around. Mas nauna pa siya sa amin. Naglalabi na siya sa Congress regarding mga e-commerce law. This is about 12 years before alam ng mga tao kung ano talaga ang advokasya niya at kung anong ginawa niya
for the digital transformation ng Pilipinas. Alright, yes. Woo! Para na. Magandang gabi po. Ay, gabi. Oh, tama. Magandang gabi. Dito po, Tito Craig ng The Manila Times sa January 3 tayo, ano? Tama? So, the Science and Technology page every Saturday po sa The Manila Times. And cleantechnica.com. May podcast nga pala kami sa Clean Technica. Starting this year. National cast. No? Okay. Kakalabanin pa. Hindi. So, on our first episode, I think it will be next Thursday. Kasama ko po si Zach Shannon ng US, si Jose Pontes ng Spain, at si Larry Evans ng the US team also. Ganda ng usapan na. Nag-start na kami. So, baka sa next week on start. Technica Podcast. Baka natin yan, ha. Si Tito Trips po ang ating in-house electric guy. Kasi, electric na eh. Okay, salamat kay Madam Janet. Insights niya, no? Because we are book marketing, seminars, di ba? Ayun. Okay, sa podcast namin, pwede ba pwede i-contact or even si Jing or si Tito Trips, and let's see what we can do to help each other. Let's talk about what you want to talk about. Yes. Yeah, so enterprise IT, consumer vehicles, Renewable energy. budget. Tama, di ba? Kasi consumer, pwede rin. Yep. Learning, Security, cyber security lang. AI, usapan natin. So, Yep. usapan po natin, lalo po tayo tutulong sa ating kababayan to help impart yung knowledge about proper use of technology and growing our ecosystem. Okay, ako po si Mike Gatumag ng Special P. Salamat sa pagsubaybay ng una na class ng Sabado. Yes. Jing Garcia po ng techsabado.com and of course the Manila Times. Huwag niyo po kalimutan, bukas po Sunday and Business IT po sa Manila Times. Yan po. So, kung saan din natin pinag-uusapan, yung mga pinag-uusapan din natin dito sa Tech Sabado. So, maraming salamat po pagsubaybay at kikinig sa amin for the past 10 years. Hopefully, magkita-kita tayo parati. Dito na po sa YouTube tayo magkikita. Pero nasa Facebook pa rin kami until tanggalin tayo ng Facebook. Yung pag-tabi mo broadcast. Pero magpo-focus na po kami ngayon from now on sa YouTube. Okay, maraming salamat sa ating mga sponsors, especially PLDT Smart Corporate Communications Group. Maraming salamat sa inyo. And of course, yung iba natin mga kaibigan na sumusuporta po sa ating programa for the past several years. Actually, 10 years. Okay, magandang gabi po. Have a nice weekend, everyone. See you again next Saturday for Tech Sabado, and the same gang will be here. And of course, naman sa Tuesday, today is Tuesday. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you and good night. Happy New Year! Happy New Year! Tech Sabado.